Nagsimula ang biyahe ito sa SM North kasi bumili akong camera eh. Tapos dito. Dito na tayo ngayon sa DNR. Tapos lahat si Michelle. Ano? Muna ako ng lunch ko. Saan punta? Makamatay yung Cebu. Ano kayo sa Cebu? Nakain ng lechon. Ano masasabi mo sa airport na to? Pangit. Ang Nakainan. parang terminal sa Batangas. Pier. Maganda pa nga sa Piri. May goto. Ay oo, mas mura dun. Ito ang goto nila. Pang Marlican. Ay hindi makikita eh. Makikita kaya? Hindi. Dahil. Bakit nga ba kasi ang mahal ng mga bilihin sa airport? Parehas lang naman sa labas. Hayaan mo na. Ganun yata talaga eh. Sumakay kami ng eroplano mula sa Clark Airport papuntang Mactan Airport sa Cebu nang humigit kumulang sa 1.5 oras. Ito na yung Mactan Airport. Nakarating din sa Cebu sa wakas. Ito yung sumalubong sa amin. Magandang larawan, malinis na airport. Meron ding motor na nangaakit. Gabi yung nakuha naming flight kaya nagmamadali kami kumain. Gutom na kasi kami sa sobrang pagmamadali namin. Ito, naubos agad namin yung kinain namin. Tayo ngayon sa Simala. Dry service bus. First class. Walang business class dito sa bus na ito. Lahat pantay-pantay. Bumiyahe kami at sumakay ng tricycle papunta sa Simala Church dahil nasa looban yun at hindi madadaanan ng bus. Simala Church. Birthday daw ni Mama Mary. September 8. Happy birthday sa'yo. Ang ganda ng disenyo nitong sambahan na ito. Ang lawak ng lupa. May lugar na pwede magsindi ng kandila at pwede rin tumingin-tingin lang. Pinaniniwalaan ng iba na natupad yung pangarap nila dahil sa pagbisita nila dito sa Simala Church. Pero kami, nagpunta lang dito para makita yung lugar. Makita ang magandang tanawin. At syempre, mag-enjoy na magkasama. Sa paglalakad namin, nakakita kami ng mga ganitong mga artworks. Hindi namin alam yung ibig sabihin nito. Pero ang ganda ng pagkakagawa kaya tinignan namin. Ang ganda mo Simala. Kaya lang gutom na kami. Kaya pauwi na kami ngayon. Ayan. Pauwi na kami ngayon. At yung nasa likod natin yung Simala. Teka, payong yan eh. Pagkatapos namin mamasyal ay sumakay na kami ng tricycle at bus pabalik ng Cebu City. Kamusta yung bisita mo sa Simala? Ayun. Anong ayun? Kaya naman. Ito mo si Mama Mary. Bumiyahe kami kasi kailangan na namin gawin kung bakit kami nagpunta dito sa Cebu City. Yun ang mission namin. At dito namin gagawin yan. Sa House of Lechon.
isa sa pinakamasarap na lechon na nakain ko dito sa Cebu. Bakas sa aming mukha ang aming kagutuman kasi ang haba ng biyahe. Ayan, yung lechon at kinilaw. Dumaan kami sa SM dahil nandito ang sakayan ng van papunta sa Cordoba. Ayos. Ito yung pinuntahan namin sa 10,000 Roses. May araw pa nung pumunta kami. Hindi namin alam kung ano pwedeng gawin dito. Kaya sinubukan kong bilangin kung 10,000 nga ba talaga ang mga rosas dito. Kaya umakyat kami para makita at mabilang ang mga rosas. Nabighani ako sa ganda ng takip silim dito sa taas. Dahil may araw pa, nakasarado pa yung mga ilaw. Kaya tumambay muna kami dito sa kapihan sa ilalim ng 10,000 Roses at naghantay ng pagdilim at mag-enjoy sa ganda ng takip silim. Noong gabi na, sabi buksan daw yung mga ilaw. Kaya pinuntahan na namin yung mga rosas at nagpatuloy kami sa pagbibilang. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. Teka, hindi yan yung kanina. Doon yata sa kabila yung huli kong binilang 572 na yun eh. 573, 574. Yaman na. 10,000 naman siguro yung mga rosas dyan. Tsaka okay lang naman kahit hindi 10,000 yun eh. Importante maganda. Importante may mapapasyalan sa Cordoba, Cebu. Sumakay na kami dito sa tricycle. Muscle power ang gamit dito. Environment friendly. Nakakatulong ka pa sa tao kasi hanap buhay niya yun eh. Nagutom kami at kumain kami dito sa Chubi Chubi, isang lokal na restaurant dito sa Cebu. Sarap ng pagkain dito, seafoods. Nasa SM to eh. Kaya ito yung maririnig mo pag nasa SM ka. Here at SM, we got it all for you. Naglakad-lakad kami sa SM at naghanap kami ng panghimagas. Hinanap namin kung ano bang pwedeng panghimagas at buti na lang may nakita kami. Ang masarap na sundae ng Jollibee. Sarap yan. Jollibee number 1. DQ ah. Sarap talaga ng ice cream sa Jollibee. Lalo na yung swirly bits dati. Sana ibalik nila. Nakakamiss yun. Kinabukasan, naglakbay ulit kami para tuklasin ang mga pasyalan dito sa Cebu. Bumiyahe kami sakay ng van na ito at nakakita ng magagandang tanawin. Ito ang una namin pinuntahan, ang Sirao Garden. Makalaglag pa nga sa ganda. Maganda dito. Maraming halaman, puno at mga bulaklak. Mag-e-enjoy ang mga plantito at plantita dito. Pwede mong hawakan, amuyin, at tignan ang mga bulaklak. Huwag mo lang pipitasin. Masarap maglakad dito kasi malamig. Maraming puno, maraming halaman. Sa mga kabataan na katulad natin, pwede rin mag-picture sa mga lugar na katulad nito. Kaya lang medyo buwis buhay ang pagkuha ng litrato dito. Kasi mataas, nakakatakot. Konting pagkakamali lang pwede kang mahulog. Pero okay lang yan. For the gram. Maganda rin i-record yung mga ganitong pagkakataon sa buhay nyo. Kaya kaway-kaway sa camera, darating ang panahon na alalahanin yung ganitong mga pagkakataon. Siyempre, picture pa ulit sa mga nest na katulad nito. Tingin-tingin sa magandang tanawin
Ang taas nitong lugar na to, halos kita mo na yung buong Cebu. Dahan-dahan lang sa pagbaba, madulas ang daanan. Maraming lupa. Iba't ibang kulay ng mga halaman ang pwede mong tingnan. May pink, may yellow, may pula, at kung ano-ano pa. Lakad ng lakad ng lakad ng lakad. Bukod sa pagkuha ng larawan, pwede ka rin sumayaw dito katulad nito. Kaya lang, ingat lang kayo dito kasi medyo nakakaligaw yung daanan. Katulad nito, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Kaliwa ba o kanan? Kapagod? Pahinga muna kaya ako. Nahanap namin yung daanan palabas. Alam ko dito yun eh. Dito yun. Papasok ka dyan. Tapos makakalabas ka na. Ito na ilabas ng Sirao Gardens. Pwede ka rin mag-picture. Pagkatapos yan, pumunta kami sa Taps. Alam niyo naman siguro kung bakit Taps yung tawag. Nasa taas to ng Cebu. Ito ang pinakamataas na lugar. Kaya kita mo yung buong Cebu. Ingat lang sa paglakad. Baka mahulog ka dyan, kaibigan. Napapalibutan ito ng mga pader na gawa sa pinagtagpi-tagping mga bato. Ang ganda nito. Maliit lang ang Taps. Bukod sa mataas na lugar at mga batong katulad nito na pader, wala nang ibang magagawa dito. Kaya nagpunta na kami sa Temple of Lea. Ito ay pinagawa ni Ginoong Teodorico Adarna para sa kanyang yumaong asawa na si Lea Adarna. Ito ay simbolo ng kanyang pagmamahal sa kanyang asawa. Narito ang ilan sa mga koleksyon ng pamilya Adarna. Kaya lang hindi pa siya bukas sa madla, kaya silip-silip lang muna kami. Lakad-lakad muna, tingin-tingin na magagandang tanawin. Naririto rin ang ilan sa mga artwork ng pamilya, katulad nitong brass sculpture na ito na napakaganda. Kung kilala nyo si Ellen Adarna, isa siya sa mga apo ni Lea Adarna. Yung dahilan kung bakit mayroong ganitong edipisyo sa Cebu. Si Ellen Adarna yung asawa ni Derek Ramsey, pero hindi si Derek Ramsey yan. Artwork yan. Pagkatapos namin dito nagpunta kami sa Taboan Market para bumili ng Danggit Bay, isa sa mga sikat na produkto ng Cebu. Ang baho na namin, amoy na kami danggit. Nagmerienda kami dito sa Tsigaan, tapos bumiyahe na kami pa uwi. Nakatulog itong kasama ko. Nananaginip yata siya, akala niya nasa Cebu siya. Pagkising niya, oo nga, Cebu na to, sabi niya. Ito na yung tulay, papunta sa Mactan papunta sa airport ng Cebu para umuwi, bumalik sa realidad. Tapos na yung bakasyon. Paalam Cebu. Maraming salamat sa magandang alaala na binigay mo sa amin. Bye, Cebu. Bye, Cebu! May moments happen.